We have our Yeah. second guest already on Zoom, si Attorney Raymond Palad, abogado po ng self-proclaimed Duterte bagman na si Ramil Madriaga. Magandang hapon, Attorney Yes. Palad, and thank you for joining us again. Hi, attorney. Magandang hapon, attorney. Sir, baka nakamute po kayo. Nakamute po kayo. Attorney, baka nakamute kayo po. Nakamute. Ayan. Good afternoon po sa mga nakikinig. Ayan, okay na. Dati po. Thank you. Opo. Thank you. We want to ask you, of course, about the latest letter that we understand was written by your client. Pero before that, confirm ko muna, bukas talaga siguradong sisipot si Madriaga doon sa Justice Committee. Is that already confirmed po? Yes po, sigurado po yan na pupunta siya. Huling pag-usap namin nung Sabado po hanggang alas 9 ng gabi. So confirm po na attend po siya tomorrow. Okay. You said before you were worried kasi there were threats to his life? Mula ho nung magkaroon ng additional security yung NBI, naglagay po dun sa second floor, nawala na po yon, no? Every time na magbibisit kami ron, bukod doon sa second floor, meron na rin kami nakikita mga NBI personnel doon mismo sa open space, doon sa open area, bago pagpasok ng mga visitors. Noong Saturday nga, nakakita pa ako ng mga 3 or 4 na mga NBI personnel po doon. So, na-lessen na po yung, or nawala na po yung threat or na-minimize na, feeling secured na po siya doon sa NBI. Okay. Zoom in tayo doon sa sulat po ni Mr. Madriaga na I understand kayo po ata nag-release nito. Sir, itong April 11 na sulat niya, it's very interesting reading. But let me confirm some things with you that's written in this letter. So, supposedly, nung November 2021, binanggit ni dating Pangulong Duterte kay Madriaga na tama ba, may kasunduan na sila ni BBM na hanggang 2025 lamang si BBM sa pagkapangulo at take over si Sara. Tama mo intindi ko kasi sabi dito sa mga second to last paragraph binabanggit na itong whether if the president does not honor the agreement, ibig sabihin may agreement nga daw, maraming mga options on the table including an assault on Malacanang, assassination by poisoning, and so on down the line. These are extraordinary these are extraordinary options that Yes. are written here. Nung as early as October 2025, nababanggit niya na sa akin yung pag-uusap na narinig niya mismo between PRRD and BBM doon sa bahay sa Davao. Nandun siya sa loob mismo ng bahay, nakikinig siya. And binanggit niya na sa akin yan na pumayag na raw si PRRD na, sige BBM, ikaw na tumakbong presidente, pero sa 2025, bumaba ka, kung hindi, lalasunin kita. Sabay tawa daw ni PRRD, mga ganong kwento. Noon ko pa naririnig yan, October last year pa. Pero since hindi siya relevant doon sa issue ng mga usapin na gusto naming ipaimbestigahan sa Ombudsman at sa DOJ, so I decided na hindi na po ipasok yung bagay na yon nung November 29 affidavit na yon. Kaya po yung details niyan, yung lalim ng kwento niyan, sinulat niya ho yan nung April 11, 2026. Ito lang po, Sabado. Nagkaroon siya ng pagkakataong sumulat niyan. Pag may lawyer's visit ho kasi ron, doon lang siya nakakababa at nakakahiram ng ballpen saka ng papel. Bawal ho kasi magtabi ng ballpen ang mga detainee. So sinulat niya po yan. Kanina ko nga rin lang umaga binabasa yung details niyan pati yung English translation niya. Nakita ko nga lumabas na doon sa internet kanina yung contents. Attorney, clarify ko lang one detail at that time when you were saying that he overheard the conversations between former President Duterte and President Marcos. What was his role? Ano yung official role niya then? Related dyan sa tanong ni Kwan, attorney, related sa tanong ni Reg. Dahil yung kanyang sineshare na information ito sa isang inner core member. So, ano ba talaga ang role niya? Siya ba yung pinaka-trusted ng ni Digong, ni BBM, ni Sarap? Paano niyo nalaman lahat ito? Paano usually yung ganyan information para lang sa pinaka-malapit yan pinaka-tight limit na grupo, no? Ang sabi niya, he was trusted to handle sensitive information,
intelligence, counterintelligence. Pag merong gustong pa-background check, pa-imbestigahan si former president, inuutosan siya. Pag gusto ni PRRD na imbestigahan yung mga taong nakapaligid kay Sara, ginagawa niya yon. Ganon katiwala talaga yung Pero, dating presidente. pero attorney, bakit? Bakit? Ano yung kanyang background? Para siya he was- ay bigyan... Anong capability niya? Ano yung Oo. capability? Siyempre, you need a special capability to undertake. Skills. Medyo Skills, mahirap yun, relationship. human intelligence Tama na po yan, At tama yung po yan. connect, yung connect. Yeah. Ano yung ano niya? Oo. Ang sabi niya sa akin is that he was introduced by then Congressman Roy Logoles as the number one asset niya sa intelligence because according to him, he trained abroad using fictitious name. Ang sabi niya, he was sent to I think 3 countries, no, to undergo intelligence, counterintelligence training using other names. Na meron na lang siyang passport, magti-training siya sa ibang bansa. That's why marami ho siyang natutunan sa mga intelligence, counterintelligence operation. And because of that, isa pa doon yung yung when he was convicted by the RTC before doon sa kasong kidnapping, pinadala siya sa Muntinlupa sa death row. He was given special mission para daw alamin yung mga persons responsible sa pagkamatay ng isang Amerikano. Bata pa ako noon eh. Si Colonel Rowe ba yun? Bata po ako noon eh. Colonel James Rowe. Oh, James Yes, Rowe. parang 1986, gano'n. Napakita niya sa akin yung Rowe. So parang binigyan siya ng assignment doon habang nakakulong na i-trace talaga yung mga people responsible sa pagpatay. And he was successful in doing that. So na-impress niya. Kaya nung ipinakilala daw talaga siya kay former president, talagang maganda yung credential niya at pinagkatiwalaan naman po siya. But sir, does he Paano have siya anything... napunta doon kay James Rowe? Ha? I mean, meron ba siyang police or military background? Ang sabi ko nga sa inyo, That's a very sensitive case eh. Ako, natatandaan ko yung kaso yan eh. It's a Head na very yun. high profile, sensitive case Ah. involving an American citizen at kasama yung US Embassy dyan sa operation dyan. Nakakwan lang. At saka kasama hindi- sila sa intelligence gathering. Ami, hindi simple yung si Rowe, no? Head yun ng CIA dito Yeah. sa Pilipinas. ano po siya eh? At merong estatwa yun sa Langley. Ibig sabihin, Actually, ano kasama ba yun yun? sa Legends. Oh. He's a former ang- Green ang- Beret, a ang- former POW in Vietnam. Ang assignment Yeah. niya po ron is habang nakakulong doon sa Muntinlupa. Kasi nung time na sentensyahan siya, nasa death row daw siya eh. So, pag nasa death row ka, yung death penalty po yan. So, that time, he was given a special assignment na sabi niya na accomplish naman daw niya. At bukod doon, marami din siya mga training sa iba't ibang sa security aspects, sa driving, tactical course, and everything. Kaya maganda ho yung introduction na ibinigay ni then Congressman Roy Logoles nung ipinakilala siya kay PRRD nung 2016 po yun. Pero Attorney, does your client have anything to show in terms of, for example, photographs or anything in black and white to show that, for example, he went to 3 countries nga to undergo training Actually, in wala po. intelligence and to show that he was very, very close. Kasi dun sa kwento, parang sobrang lapit niya kay dating Pangulong Duterte nung siya'y Pangulo pa. Does he have anything to show with regard to that, to show the closeness and to show that, to establish that he was really in the inner circle of the president then? Yung travel po sa iba't ibang bansa, I think sa Middle East yun, wala akong proof yan kasi sabi niya, attorney, hindi mo mabe-verify yan kasi binigyan ako ng ibang identity pagpunta sa ibang bansa ngayon. Pero yung may mga binanggit siyang travel niya sa Hong Kong on a specific mission, instruction from PRRD na may i-deliver siya doon sa Hong Kong, sasalubungin siya ng mga para sa Chinese Politburo, na-verify na ho yan na talagang nagpunta siya several times sa Hong Kong, may kasama pa siya noon, para mag-deliver na may pinadala ho doon si PRRD para sa Chinese Politburo. Na-verify po na talagang pumunta siya ng bansang yon. Yung other issues po ng kung may magko-corroborate doon sa kanyang salaysay sa affidavit niya ng November 29, meron hong magko-corroborate niyan in due time, mga testimonial ho, mga living persons na magko-corroborate yung pagkuha ng pera, pag-delivery ng pera, kung sino-sino yung nakakasalamuhan nila like Michael Yang, si Lin Weixiong. Ang tawag pa nga niya kay Lin Weixiong Weixiong eh. So, marami ho siya nakaharap ng mga Chinese personalities sa Davao,
dito sa Manila, sa Quezon City. Ganun ho kalalim yung knowledge nitong taon to. Yeah, but I understand what you're saying, attorney, but how do we verify that he did have access to both President Marcos and former President Duterte? Base sa kwento niyo po na nakakarinig siya, he overhears conversations between the two. Well, Is there- siyempre, no, ang panahon natin ngayon, naghanap lagi tayo ng resibo, no? Pero during those time na wala pa tayong cellphone camera, ang mga testimonial evidence, tumatayo po yan. Basta kaya mong i-explain, ipaliwanag, the court will believe you. Lately lang na tayo nagkaroon ng mga cellphone with camera, kaya every time we speak, lagi natin sinasabi, pruweba. Pero in due time ho, kagaya niya, marami ho kaming mga photos. Number one, we Sir- can prove na magkakilala talaga si BP Sara at si Ramil. We can do that. And yung other matters po ng mga delivery ng pera, yung pick up ng pera sa DepEd, I think in due time, we will present evidence pag umabot na po sa Senado yan. Sir, Sir- medyo low-tech ako pero matagal na ako may cellphone camera. Yung the meeting happened 2021, correct? May cellphone cameras na po at that time. That was 4 years ago. Yung tungkol sa meeting sa Davao, hindi wala ho akong details noon kung may cellphone, kung may pictures kasi usapan ho yan yun yung mga pag nagbi-meeting daw siya saka sa PRRD. Of course, hindi mo naman pwedeng i-record yun na picturean na nag-uusap kayo, di ba? Pero sir, at the very least, I suppose, kasi kung kasama niya parati si PRRD dati, kahit pa paano, marami siyang selfie with the former president nung siya pa nasa Malacanang. I mean, di ba, sa Pilipino, ano yun standard yun Kailangan may selfie ka. Or kahit na hindi selfie, everywhere a president Oho, goes, may opo. kasama naman camera crew. In other words, anything to establish that he was really close to the former president when he was still an incumbent. Kasi sir, in the end, it might be a he said, she said situation where they say this, your client says that, and then, kumbaga, pagandaan ng kwento. Yung tumulo ko PPRRD, ang alam ko naman, hindi naman kasama sa usapin sa impeachment po yan. Yung wala pa ho akong hawak sa ngayon na mga pictures na magkasama sila. Ang hawak ko lang mga photos ngayon, mga pictures ni Ramil, kasama niya ang iba't ibang personalidad. Isang former congressman, mga governor, mga personalidad sa panahon ni former President GMA, mga artista na tinuturuan niya sa car racing sa Clark. Marami ho. Tapos ang pinakamarami ho kaming pictures ngayon is that yung mga pagkikita, pag-uusap ni BP Sara sa ni Ramil na itinatanggi ni BP Sara magkakilala sila. We can prove na magkakilala sila. In fact, may mga kausap kami mga witnesses in due time na i-confirm na magkakilala ho talaga yung dalawang yan. Yung mga relationship, yung mga deliveries ng pera, I think he can prove that po. Attorney, would you know kung anong dating trabaho ni Mr. Madriaga before he became a security escort ng mga Dutertes? Not necessarily security escort kasi pangalam ko meron siyang tinayong sariling security agency. Mula nung makilala niya si PRRD noon noong 2016, ang naging na pura siya rin parang consultant, operation, intelligence. Ang sabi niya Pero before binibigay that, sa ano kanya. po yung trabaho niya? Ay, Ano po hindi yung trabaho niya bago siya nasama kila Duterte camp? Kasi 1996 yung kidnapping case niyang una, nakakulong siya, na-acquit noong 2003, tapos nag-aral ng abugas siya. Ang alam ko po nagkaroon siya ng security agency, kaya ho maraming baril na nakapangalan sa kanya na lahat lisensyado. Hindi ko po alam yung marami ho siyang pinagtrabahuan iba't ibang government agency, not as regular employee, kundi more on consultant, intelligence operator, and everything, iba't ibang ahensya. At nung magsimula na siya noong 2016, kay PRRD, ang tinatanggap niya daw na sahod noon monthly cash is naglalaro sa 100 to 150,000 monthly. Oh, laki-laki nun In addition po doon sa mga bigay na from time to time, million po yung naahawakan niya. So, nakita ko po yung mga photos niya kung paano siya mamuhay nung panahon na yon. Magugulat ka sa mga kotse niya. Ang koleksyon niya ng kotse, ang koleksyon niya ng mga motors. Sobra-sobrang pera ang dumaan sa kamay ni Ramil po. Pero Sobra-sobra yun po. nagtataka kami. What qualified him for that? Hindi ko alam, ano siyempre. yung credentials niya? Hindi ko yung alam, credentials pero niya? hindi ko alam kung bakit ganun ang katiwala. Pero
yung sinasabi niya mga perang natanggap niya at kung paano niya ginastos yon. Nakita ho namin yung mga pruweba na may mga kotse siyang nagkakahalagang 6 hanggang 7 milyon. Binigyan siya ng motor na worth 6 million. Normal ho sa kanyang bumili ng mga motor na worth 3 million. Lagi pong cash. Ganun ho dumaan ang pera sa kanya. You, At namuhay po siya na maganda ho talaga yung mga sasakyan niya, yung bahay niya. Ano attorney yung kanyang kaso uli para sa mga nakikinig sa atin? At anong status ng kanyang kaso? Meron ho siyang isinampang kaso noong 2023, July ho siya nakasuhan. Kidnapping, pero nasa prosecution evidence pa, pending pa ho. Yun lang ho ang kaso niya. Wala ho siyang kahit anong kaso na na-convict siya kahit na slight physical injuries. Wala ho siyang conviction of any crime. Tapos yung kaso po niyang kidnapping na na-acquit siya noong 2003, ang ruling po ng Supreme Court doon is this, at the end is, Madriaga should be commended rather than condemned because he was instrumental in the arrest of the kidnappers and the rescue of the victim. So, nasa Supreme Court, nasa ISCRA, yung People versus Patano, yung po ang ruling ng Supreme Court. Kaya, malinis po yung pagkatao nito para mabagsagan ng notorious kidnap or ransom. Wala nga ho siyang kidnapping conviction. Pending pa ho yung case niya, nasa prosecution evidence pa lang ho. Pero sir, bakit siya parating, kung dati umabot sa puntong kinasuhan siya, kinulong siya and all that, tapos umabot ng Korte Suprema, tapos ngayon may panibago naman siyang kaso, why is that a recurring issue with your client? Di ba? Ordinary people would wonder about that. Yung ano yan yung unang kaso daw kaya siya nadamay dahil yung pinsan niya na pinagbibintang na nakakita ng kidnapping daw isinumbong sa kanya. Ang ginawa ni Ramil, kumuha ng mga pulis, itinuro nila yung hideout, at tapos later on siya pa yung isinama ng mga pulis na kasabwat daw. Pero during the hearing nung sa trial court, mismo yung biktima, yung pamilya, sinabi na hindi kasama si Ramil, siya pa nga yung nagturo kung saan kung saan yung itinago yung mga victims. So yung sa pangalawang tanong mo, bakit na naman siya nadamay? Ito na yung malalim niyan kasi nga may kaugnayan yan doon sa usapin ng mga yung land grabbing activity sa Maribeles, Bataan na pinakialaman niya. Na it turned out na yung nasa likod nung sinasabi ng magsasaka na nagla-land grab daw na kumpanya related sa Pogo, it turned out na ang abogado pala si Attorney Harry Roque. Doon na nagsimula yung problema niya hanggang sa initially po kasi yung kidnapping po case po ng 2022, isa lang ang akusado diyan, si Rosendo Madriaga lang. Umaten pa siya ng hearing sa korte. Kaso, nung bumigat na yung kaso ng usapin sa lupa sa Bataan, nagka-personalan na yan, si Attorney Roque pala yung nasa likod. Ang feeling niya is that minasama ni Attorney Roque yung pakikialam niya doon dahil nga na-trace ni Ramil na yung mga kumpanya na involved doon sa pag-acquire or pag-kamkam daw according to the farmers ng mga lupain, kumpanya na related na binabanggit doon sa Quadcom, yung Biancham, iba't iba pang kumpanya na ang nasa likod si Attorney Harry Roque. So yung pinakialaman niya yon hanggang sa dumating yung time, this is according to the records of the case, na yun nga, tinorture daw si Rosendo, and because of the torture, tinuro ni Rosendo si Ramil Madriaga. Because of it, nagkaroon ng extrajudicial confession, tinorture, and because of that, nagdamay na tong si Rosendo, dinamay niya tong pinsan niya. Kasi nga, madaling idamay daw si Ramil dahil meron na silang previous case ng kidnapping. Doon po yung kwento ni Ramil. Kaya naman, nadamay na naman siya dito because of this extrajudicial confession ng pinsan niya. But in all this time, attorney, you've never thought to ask your client how he was able to get into the inner circle of the two presidents that we're talking about? And pangalawa, since we're running out of time, the Duterte allies and legal team say that your client is a fraud, that he changes his story to suit his narrative. What would you have to say to that? Well, I would challenge them to appear sa hearing, especially tomorrow. They can ask question, ipapasa sa committee so that they can test yung credibility ng tao. Yung sinasabi nilang fraud yan, Trojan horse yan, weakest link, di harapin nila yung tao. Sabi ni Ramil, kahit nasa harap ko, kaya kong ikwento yan kay BP Sara.
Kahit iharap mo yan sila attorney kilala ng ombudsman, ikukwento niya ng buong buo yan harapan. So kung talagang polluted source yan, weakest link, bakit pa na yung file nila ng kaso? Akala ko ba walang kwentang tao itong taon to? Itong si Ramil, bakit pa na yung file nyo ng kaso? Masyado niyong binibigyan ng attention yung tao. So if they want to test yung credibility, mag-appear sila tomorrow, magpadala siya ng lawyers niya, magbigay siya ng mga questions for clarification. Kaso ayaw nilang harapin po si Ramil Madriaga. Nabasa niyo na po yung petition ni Attorney Mans Carpio seeking a TRO? Nakita ko lang ho sa Facebook kanina, yung page 1 lang ho. Pero judging by the contents of the petition, something to do with the I think SALN ni BP and Mans Carpio. Yung hanggang doon lang po yung knowledge ko, yung page 1 lang po. Nakita ko lang. And lastly, you didn't answer my first question, Attorney. You've never thought to ask your client how he got into the inner circle of the two presidents? Kasi well, parang... as I said nga ho, initially he was introduced to PRRD, and noong 2018, that was the time na pinatawag ni PRRD si BP Sara doon sa bahay sa Davao. Nandun si Ramil at doon na sinabi ni PRRD kay Ramil na Inday, or hindi ko alam kung natawag ni PRRD kay Inday na si Ramil na ang bahala sa'yo. Then that's the time na nagkaroon na sila ng pag-uusap, ng interaction, hanggang patungo na yon sa campaign, hanggang sa maging Vice President na si BP Sara po. And yet, Vice President Sara Duterte says she's never had interactions nor given instructions to Ramil Madriaga. Madali yung mag-deny pero we can, as I said, kaya namin i-prove na magkakilala sila. Okay, we'll leave that there. We've run out of time, but thanks so much for joining us today on Storycon. Ramil Madriaga. Thank you po. Thank you. Sorry, Ramil Madriaga's lawyer. Attorney Raymond Palad. I'm sorry. Naputol eh. Ramil Madriaga's lawyer, Attorney Raymond Palad. Attorney Palad, salamat, sir. Salamat. Salamat po. Thank you.